Hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ngayon nga po mga minamahal, inisyuhan po ng panibagong subpoena ng National Bureau of Investigation itong si Vice President Sara Duterte. Pero, merong twist. Merong twist mga minamahal. Pinahiya po ng NBI itong si VP. Pinahiya. Bakit? Hindi po pinagbigyan ng NBI yung kahilingan ni Vice President na bigyan siya pagbigyan sa kanyang nire-request, sa kanyang hiling ng advance question. Deserve. Mga minamahal, ang unfair kung ganon. Paano natin malalaman ang sinseridad ng kanyang sagot kung bibigyan siya ng advance question? At paano natin malalaman ng katotohanan, di ba, kung bibigyan siya ng advance question? Ganyan ba yung mga nakapasa? Ganyan ba kung paano nakapasa itong si Sara Duterte sa pagiging bar? Sa pagiging law? Ha? Binigyan ka ng Supreme Court ng advance question para maipasa mo yung pagiging abogado mo? Mga minamahal, kami nga bilang estudyante, 'di ba? Imagine that. Sabihin natin ang exam namin bukas. Pero bago mangyari yung bukas, ngayon pa lang tadtad kami sa pagre-review para makakuha kami ng tamang sagot. Review sa umaga, hapon, gabi. Minsan lesson na nga yung pagkain namin kasi ayaw namin bumagsak. Kasi napaka-strict ng mga teacher. Diba? Gusto nila maging high quality and productive yung kanilang mga student. So that pinipressure kami na makakuha ng napakataas na grades. Nagre-review kami. Diba? Para sincere kung may nalalaman ba kami or wala. Kung may natututunan ba kami sa tinuturo ng teacher or wala. Kailangan naming mag-review para makakuha ng sagot. Tapos itong si Sara Duterte, gustong manghingi ng advance question. Uy, VP, paalala lang namin sa'yo. Investigation po yan. Hindi po yan interview. Alright, basahin natin tong balitang to. NBI issues new subpoena versus Sara Duterte. The National Bureau of Investigation, NBI, on Monday kahapon issue a new subpoena to Vice President Sara Duterte to allow her to explain her remark that she ordered someone to kill President Ferdinand Marcos Jr. if she dies. Kailangan niyang i-justify kung bakit niya nasabi yun. Unang, syempre mga minamahal, as usual, given na talaga natatanungin, kailan nagsimula yung threat? Yan, advance na yan, ha? Binigay na natin yung question na yan. And for sure, itatanong din yan sa kanya. Kailan nag-start yung threat na nangyari sa buhay mo? If, kung matagal na, bakit ngayon ka lang nag-react? Diba? Or, kung may threat sa'yo, bakit hindi ka nag-report sa pulis? Maliban sa threat na nangyari sa buhay mo, ano yung pruweba na totoo yung remarks na threat sa'yo? May documents ka ba? May screenshot ka ba? Paano mo mapuprove na totoo yung threat sa'yo? Ano yung ebidensyang hawak mo? Napakadami mong VSPG. Bakit hindi ka nag-report? May kinalaman ba yung Vice President, President Security Guard mo? Vice Security Presidential basta bla bla bla? May alam ba? Diba? So, paano mo nasabi na ang nasa likod ay si House Speaker Martin Romualdez? At yung pinaka-genuine question dyan na gustong malaman ng lahat, sino yung nagbalita sa'yo? Bukod sa kailan, diba? Saan, sino, at bakit? Yung tatlong W, when, where, diba? Diyos ko naman. Nakakaloka, no?
Alright, continue tayo. NBI Director Jaime Santiago confirmed for this is Duterte appearance on December 11. Pero mga minamahal, according kay Sara Duterte, hindi daw po siya sure na attend sa December 11 kasi may bagyo daw po. Oo, may bagyo, given na. Pero yung question natin dito, sure ka ba na December 11 mismo yung bagyo? Diba? Sabi pa dito, she is being investigated for alleged grave threat in relation to the Cybercrime Prevention Act of 2012 and possible violation of Anti-Terrorism Act of 2020. Following her alleged kill order against the President, First Lady, and the Speaker. Duterte was initially set to appear before the NBI on November 29. Her camp requested a reschedule as she found out late that the House Committee hearing that she was set to appear in had been postponed. Actually, mga minamahal, ano na lang yan eh. Palusot niya na lang yan eh. Paano naman natin alam na atin si Sara Duterte sa House of Representatives? Paulit-ulit niya na nga itong dinidecline. So, ginawa niya na lang talagang palusot itong bagay na ito. Diba? Ginawa niya na lang yung palusot. Ngayon, December 11, walang hearing yung House of Representatives. And we are hoping so na umattend ka. She also requested a copy of the complaint and other document that initiated the investigation as well as the list of questions that NBI intends to ask her. Ito na mga minamahal yung tinatalakay natin na gusto niya humingi ng advance question. At kung ano daw yung mga dokumentong mga hawak ng National Bureau of Investigation, pati yung mga list ng question na itatanong sa kanya. Diba? However, said the NBI will not provide Duterte with a list of question. Definitely. Tama nga naman na hindi bigyan ng list of question itong si VP. Bakit? Kasi mga minamahal, mamumuro po yan. Siya ba yung batas? Para gawin niya yung mga bagay-bagay na yan? Ang powerful niya namang magsalita na parang she wants to control the National Bureau of Investigation. Yung ilagay sa kanyang kamay, gago ka ba? Tantado ka ba? Diba? Yung mga binanggit natin mga question, given na yon. Hindi mo na kailangang tanungin. Kasi yung mga question na binigay natin, given na, itatanong talaga yun sa kanya. Pero sabi ko nga sa inyo mga minamahal, hanggat walang nagbibigay ng advanced question dyan, hindi niya yan kayang sumagot. Kasi, pag impromptu, tingnan niyo yung kanyang mga nagiging sagot, laging pabariko. 'Di ba? Baliktad, lumilihis, minsan naluluto siya mismo sa sarili niyang bunganga. Nahuhuli siya mismo sa sarili niyang bibig. 'Di ba? So, para maiwasan yung ganon, kailangan dapat laging nasa likod niya yung USEC niya, yung ASEC niya, yung undersecretary niya, yung mga appointee niya na mag-advise sa kanya. Pero mga minamahal, one of the reason na din yan kung bakit hindi siya uma-appear sa House of Representatives patungkol sa misuse of confidential funds and intelligence funds, sa budget hearing. Isa na din yan sa rason. Kasi hindi niya talagang kayang sumagot ng impromptu. Kasi tingnan niyo, tinanong lang siya, para saan yung isang kaibigang libro? Bakit ikaw yung author tapos mamamayang Pilipino yung gagastos ng sarili mong akda? Ilang copies ba? Napaka-basic lang naman ang mga question, mga minamahal. And then, si Risa Ontiveros walang utang na loob. Si Franz Castro, convicted child, mga ganun. Tama ba yun? Diba? Pusit talaga eh, no? Meanwhile, should she again fail to appear, the NBI chief said it would submit the evidence it has regarding Duterte remarks to the Department of Justice prosecutor. Duterte had earlier contended that her remarks against first couple and Romualdez were malicious taken out of logical context. Palusot niya. Ganyan sila eh.
every time na nasisira yung name nila dahil lang din sa katarantaduhan nila, ang bilis nilang mag-isip ng palusot. Kung si Digong sasabihin niya, ay hindi, joke ko lang yun. Si Sara naman, taken out of context. Ano ba talaga? Hindi kayo marunong magseryoso no? Kaloka. Alright, mga minamahal, deserve. Diba? So anyway, yun po. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.